Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong mainit-init na sinabi ni Madam VP Sara Duterte na wala na raw ang Uniteam. Tapos na raw yung Uniteam. So, iba't iba yung naging reaction dito ng tao. Iba-iba yung kanilang pagkakaintindi. Bakit wala na raw ang Uniteam. So, ito, panoorin po natin at tingnan natin kung ano pang ibig sabihin ni Sara Duterte dito na wala ng Uniteam. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, konting lambing lang naman po. Papindot naman ang subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin, pakinggan po natin kung bakit nasabi ni VP Sara na wala ng Uniteam. So ito po. Tila sinagot na ni Vice President Sara Duterte ang tunay na estado ng Uniteam nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. We are not candidates anymore. Ito ang derechahang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng media kahapon kung buo pa rin ba ang Uniteam nila ng nakatandem na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay VP Sara, binuulang ang Uniteam para sa pagtakbo nila noong 2022 presidential elections. Sabay pasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila. Ang Uniteam was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then human ang elections ni daog na mi. And gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem noong 2022. Wala pang bagong pahayag ang palasyo tungkol dito. Pero dati nang sinabi ni PBBM na intact at buo pa rin daw ang tiwala niya kay VP Sara sa kabila yan ng matagal ng usap-usapan ng lumalabong alyansa ng mga Duterte at Marcos kasunod ng pag-amin noon ni First Lady Liza Araneta Marcos na masama ang loob niya sa vice-presidente. Nag-ugat ito sa sunod-sunod na pambabatikos ng mga Duterte sa Pangulo at ngayon tila lumalim pa kasabay ng sunod-sunod na suspensyon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito lang naman, yung unang part, sinabi naman dito ni VP Sara, yung Uniteam is nabuo lang naman during ng yung election period lang naman. So, siyempre, hanggat di tapos yung election, since yun yung nabuong grupo, so doon lang umiikot yung Uniteam. So, since nanalo na sila, kumbaga tapos na yung trabaho ng Uniteam as a tag team nilang dalawa. Kasi nga, di ba, magkaiba sila ng partido. So, sumanib lang naman, or yun nga, naggawa sila ng alliance lang. So, para sa akin, yung ibig sabihin doon ni VP Sara, ang Uniteam is part lang naman ng strategy para lang maipanalo yung mga kandidato. So, since tapos na yung election, so dapat wala na yung Uniteam. Focus na dapat sa trabaho. Yung kung ano yung pinaka-goal nila sa pagkuha ng posisyon. So, ano ba yun? Siyempre, tulungan yung mga mamamayan natin, tulungan ng Pilipinas na umasenso. Kasi kung ang pagtutuunan ng pansin dyan is yung partido or yung team, yung Uniteam. So parang lumalabas, more on politics lang talaga ang umiikot pagdating sa sa panunungkulan sa gobyerno. So mas binibigyan ng priority yung partido o yung team na Uniteam kaysa naman yung ano ba yung hangarin mo talaga, yung bait makatulong ka sa mga kababayan mo, tulungan ng Pilipinas na umasenso. Kumbaga, ibigay yung serbisyo na dapat ibigay sa taong bayan. Kasi kung ipo-focus mo lang sa Uniteam, parang ang magbe-benefits lang dito is yung partido, yung mga politiko lang na talagang sumisip-sip lang. Alam niyo naman kung sino siyempre yung nakaupong presidente, sinong nakaupong partido, doon doon dumadami, doon umaanib tong mga politiko na to. So, kung ang magiging focus lang is yung Uniteam, ang mas binibigyan ng prioridad is yung yung mga politiko. So kumbaga hindi na
na ibibigay yung nararapat para sa mga kababayan natin. Diba dapat yun ang mas focus kesa dito sa unity team na to. So, since sabi nga ni VP Sara, tapos na yung kanilang alliance o yung election period, so dapat, focus na dapat sa trabaho. Kasi, pag hindi, alimbawa, kung magpo-focus ka lang dun sa unity team na kinaaniban ng grupo na yan, nawawala na yung oposisyon. Kasi nga parang tulad niyan, since same political party yung nanalo sa president at vice president, nawawala na yung yung pag-criticize. Although siguro wala naman nakikitang hindi magandang si VP Sara or yung gawa ng respeto. Dahil alam niya kung saan siya lulugar dahil bilang vice presidente, alam niyang wala namang siyang say kung paano patakbuhin yung gobyerno kasi trabaho ng oposisyon yan. Hindi naman po oposisyon si Vice President Sara Duterte. So, hindi siya nagbibigay ng any reaction regarding din sa mga pinagagawa or kung ano yung diskarte ni Pangulong Marcos. So, ang lumalabas niyan, yung opposition nawawala. Kaya nga dito nga pumapasok si Pangulong Duterte, kaya nga nabanggit niya, 'di ba? Parang yung ibang tao sinasabi, ang totoong mukha ng opposition is si Pangulong Duterte kasi siya lang yung nagki-criticize doon sa mga maling ginagawa ni Marcos. Ano-ano ba yung mga maling ginagawa ni Marcos na minadali na sa palagay ni Pangulong Duterte medyo na talagang wala sa hulog. Unang-una yung Maharlika Investment Fund. Diba? Diyan pa lang medyo bakit walang kumontrang talagang sabihin natin sobrang ingay na mag-oppose tungkol dyan sa Maharlika Investment Fund. So, asan yung opposition dun? Wala. Oo, may mga nagbigay ng mga side comment pero hanggang dun lang, hindi talaga nag-oppose hanggang sa naaprubahan yan. So, ginawa pa nga certified as urgent yan. So, inaprubahan agad ng Kongreso, inaprubahan din agad ng Senado. Pero eventually, dahil nga, di ba, nag-oppose or nagsalita si Pangulong Duterte tungkol dyan sa Maharlika Investment Fund, ivinito yan ni Pangulong Marcos kasi parang, yun nga, dahil nga nagalit na yung taong bayan, gawa nga ng, paano ka mag-i-invest kung wala ka naman pera? Yun ang laging bukang bibig ng gobyerno natin, walang pera, walang budget sa mga ganyang proyekto. Pero mamukat-mukat ka, pagdating sa investment, maglalabas na napakalaking pera. Di ba? Doon pa lang medyo, siguro doon yung naramdaman una ni Marcos na, mali yata yung diskarte, kaya binito niya. So, sumubok na naman panibago yung administrasyon na to. Ano yun? People's Initiative. Ang ginawa, nagpapirma sa mga beneficiary ng DSWD. Pero ang mali pa nga, diba, yung naging diskarte doon, sabi, ayuda raw. So, nagpapirma sila ng papirma, hindi naman nila pinaliwanag doon sa mga kumukuha yung pirma. So, tapos mabubuko na kaya pala nagpapapirma dahil gusto palang baguhin yung kanilang terms. Kumbaga yung terms extension magkaroon. So, kita nyo yung, di ba, yung wala nag-oppose nung mga time na yun na umabot pa nga na inaprubahan agad ng Kongreso. May man nag-oppose sa Senado pero hindi ganun katindi. Pero yun nga, hanggang sa napilitan silang sinabi na lang magkaaroon doon ng economic provision pero nakatago pa rin yung terms extension doon sa likod ng economic provision. So, dumalabas na si Pangulong Duterte lang talaga yung nag-oppose hanggang sa nagkakaroon na nga ng maisog. Ayan, ito na si Baste Duterte na nagsasalita na rin laban kay Pangulong Marcos. Andyan din yung mga sinuspinding mga mayor tulad ni Mayor Rama ng Cebu, sa Cagayan de Oro, Cagayan siguro tama, yung sa Cagayan yung governor yata do si Mamba na isa sa mga tumututol sa EDCA, isa pa yung EDCA na yan na ang statement ni Marcos no mga time na kumbaga parang hindi pa siya nakaupo as president, kumbaga ayaw niya sa EDCA dahil nga wala naman daw makukuha ang benepisyo dyan yung Pilipinas. Pero nangyari? Nung siya naupo, nalagdagan pa yung EDCA. Nung una ayaw niya.
Pero nung naupo siya, nadagdagan pa yung EDCA. So, diyan nagsimula na yung mga problema natin sa West Philippine Sea na to the point na wina-water cannon na yung mga barko natin, andyan na yung hinihigpitan na yung mga mangingisda natin, even yung ang ating hukbong sandata natin sa karagatan, medyo nagkakaroon na ng kumbaga ng difficulties dun sa area na yon. So nakita nyo yung mga diskarte ni Pangulong Marcos na medyo sumasablay pero walang nag-o-oppose, wala man lang nagbumabatikos. Kaya siguro, tama na rin siguro yung dito yung sinabi ni BP Sara na wala na yung unit team. Kumbaga nagtatrabaho na lang siya bilang respeto na lang kay Marcos dahil siya yung Vice President. The same time, magkasama sila nung eleksyon. Kaya siguro tama lang yung binitawan niya salita na yung unit team is nung election lang. So baka pwede na itong mga susunod na araw medyo pumitik-pitik na itong si VP Sara dahil nga tapos na yung unit team. Kaya abangan natin, so tuloy natin to. Pati ang kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte maugong din ang bali-balita na posible ring masuspinde dahil sa pagdalo umano sa mga prayer rally laban kay PBBM. Pero sabi ni VP Sara, wala naman siyang nababalitaan tungkol dito. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. Absent kahapon si Mayor Baste sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City Hall pero present sa programa si VP Sara. Dumalo siya sa flag-raising ceremony pero hindi inawit ang Bagong Pilipinas hymn na ipinag-utos kantahin kamakailan ni PBBM at inirekomenda rin sa mga LGU. Sa kanya namang speech sa harap ng mga kawani ng City Hall, binigyang diin ni VP Sara na huwag daw sanang kalimutan ang naging... Yun yung medyo sabihin nating silent killer na ginawa dito ni VP Sara. Tandaan ninyo, may ginawang executive na pinirmahan si Pangulong Marcos na ni-require niya. Although nasa executive department lang naman yon or executive side lang na sinasabing kailangan kantahin yung bagong Pilipinas hymn na yan. So, ni-require niya. So, since yung mga LGU, ni-require din, kumbaga parang inaatasan pero hindi naman necessarily kailangan nilang sumunod. So, depende na lang sa LGU yun. Alam nyo kasi, ang LGU may kanya-kanyang mga, kanya-kanyang polisiya. So, kumbaga, kaya nilang kontrahin yung national government. So, kung ayaw ng LGU na sundin yung sinasabi ni Marcos, is nasa kanila yon. So since sa Davao hindi ginawa ni Mayor nito ni BP Sara medyo medyo magandang indikasyon na to na medyo kumakawala na itong si BP Sara pagdating sa administrasyon or sa unit team siguro sa unit team. Kasi nga medyo hindi na maganda yung galawan nito ni Marcos at ng kanyang mga nakakapalibot sa kanya. Kaya siguro medyo pakunti-kunti kailangan nang humiwalay ni BP Sara. So antayin natin, most likely mga next year yan, mga 2025 pagdating na senatorial election, yung midterm election, dyan lalabas yan kasi dyan na magsisimulang gumawa na ng panibagong alliance na kasi kailangan ng kontrahin si Marcos, yung administrasyon kasi nga medyo hindi na maganda yung isinasagwan natin. Sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang soberanya ng Pilipinas. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for. Nagbabalita mula sa front. So yun, pero kung pansinin niyo
pag si VP Sara nagbibigay ng state ng mga ganyan mga pananalita, medyo ramdam nyo yung sinseridad. Unlike nung kay Pangulong Marcos, parang more on more on pambibilog lang ng ulo, more on pang lang, yung alam nyo yung may masabi lang na wala namang laman yung kanyang mga speech. Yun na, medyo napapansin ko lang din mga medyo na lang natin, na medyo pag pinakikinggan natin, medyo ganun lang yung pagkakaintindi ko. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging reaksyon dito ng Malacanang, kasi nga, hinihingan pa nila ng reaksyon yung Malacanang patungkol dito sa sinabi ni VP Sara na yung unity is tapos na noong 2022 pa. So, since si Pangulong Marcos naman, kumpiyansa pa rin naman daw siya. Mga lagi niya binibitawang statement. Kumpiyansa pa rin siya dito kay VP Sara. Kumbaga buo pa rin yung tiwala niya. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mangyayari dito sa mga binitawang salita ni VP Sara. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.